Kasi marami sa atin, hiling tayo ng hiling. No, dasal tayo ng dasal. Pero hindi natin nakikita na lahat pala nung hinihiling natin, nasa harapan na natin. Amen? God is a God of miracles. God is a God of beautiful blessings, brothers and sisters. And not all beautiful things are wrapped in beautiful wrappers. Hindi lahat ng biyaya nakabalot sa magagandang pambalot. Minsan it will be out of pain, out of rejection, out of hatred. No? Because God is just teaching us one lesson. To see His goodness, to see His miracles, and to see Him every single day of our lives. Amen? Pakisabi sa katabi, pakitanong sa katabi, nakikita mo ba? Ngayon, brothers and sisters, sabay-sabay po nating makita kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Let's clap our hands and let's worship the Lord. Come on! Come on, clap your hands! Nakikita mo ba? Yes, Jesus! Nagkaibuti ng Diyos mula sa kawalan na ika'y kagandahan. Nakikita mo ba? Nagkaibuti ng Diyos sa ating pagdurusa, hati niya ay pag-asa. Batid mo ba na Yes, Jesus! dito ang Panginoon? God is here, brothers and sisters! Sa ating pagtitipon, bawat ligaya ay tutugon. Halina't magpuri sa Panginoon, sumayaw at umawit ng dito. Come on, let's worship God! Halina't magpuri sa Panginoon, sumayaw at umawit ng dito ang Diyos. Halina't Yes, Jesus! nandito ang Diyos. Hey! Come on, let's clap our hands, brothers and sisters! Nakikita mo ba? Nagkaibuti ng Diyos sa ating kasalanan, siya ay kadayan. Nakikita mo ba? Nagkaibuti ng Diyos Napakabuti ng Diyos, brothers and sisters! sa ating kahinaan, hinawag niyang mamahal. Thank you, Jesus! Batid mo ba na dito ang Panginoon sa ating pagtitipon? Everybody, let's proclaim! Bawat ligaya ay Let's go! halina't magpuri sa Panginoon, sumayaw at umawit ng dito. Come on! Halina't magpuri sa Panginoon, sumayaw at umawit ng dito ang Diyos. Halina't magpuri sa Panginoon. Hey! Thank you, Jesus! Napakasarap niyo pong magmahal, Lord. Thank you, Jesus! Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Itanong mo sa katabi mo! Nakikita mo ba? Nagkaibuti ng Diyos. Sige na, itanong mo na sa katabi mo! Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Nakikita niyo ba? Nakikita mo ba? Nagkaibuti ng Diyos. Nakikita mo ba? Nakikita niyo ba? Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? He has been so
Hanapin mo ba? Hallelujah. Ikaw ang Praise you, Jesus. You are here, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Come on. halina ako'y sa Panginoon. Sumayaw at magpawi, nandito ang Diyos. Halina Thank you, Jesus. sa Panginoon. Sumayaw at bumawi, nandito ang Praise you, God. halina, magpuri sa Panginoon. Let's clap our hands. Come on. Clap our hands. Come on. Hallelujah. Oh, 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 oh. Pumalakpak ang naramdaman ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Nakikita nyo ba? Nakikita natin, amen? Okay, so ito ulitin ko. Batiin naman ho natin ang ating pinakamamahal na founder, si Brother Bo ng happy birthday, Brother Bo! Yay! Happy birthday po. Salamat sa inyo. Nako. At ang ating pong pinakamamahal na Doktora Medi, birthday din po ngayon. Happy birthday, Doktora Medi! Okay, so hindi ko na po papatagalin. Let's start our brand new series for today. And our series is now entitled, ito po, The Great I Am. Ano kaya yung The Great I Am? Discovering the Character of God. Ito yung pag-uusapan natin sa loob ng 6 na linggo. Ayan. So sige po, talk number 1 na ho tayo. And our talk for this today is entitled, The God Who Introduces Himself. Medyo malalim mo yung pag-uusapan natin, ha? So pakinig po kayo mabuti. But before we proceed, hawak niyo po ba yung inyong mga novena to God's love? Yan. At sabay-sabay ho tayo magdasal ng ating paboritong panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. And today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed the world in Jesus' name. Amen. Let's sing, mga kapatid. Let's declare. Yes, Lord. Amen, Lord. It's going to happen to me. Yes, Lord. Thank you. It's very big. Maraming salamat po, Panginoon. It's very Here we are, Lord. Praise you. Hoping, Lord. to Hoping, Lord. It's indeed going to happen to us. Jesus is blessing my way. Let's pray for one another, mga kapatid, again. Something good is going to happen to us this very day. This very day, or something Thank you, Lord. Thank you. is going to happen to us. Yes, Lord. It's because of you, Jesus. Jesus is blessing our way. Mga kapatid, let's sing again to our Lord as we sing Thy Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Lord. Is a lamp unto my feet and
before we sit, mga kapatid, sabayan niyo po ako as we read our verse for today. This is found in Exodus 34 verses 6 to 7. Medyo mahaba. Sabi ko dito, so the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God gracious and merciful, slow to anger and abounding in love and fidelity, continuing his love for 1,000 generations, and forgiving wickedness, rebellion, and sin, yet not declaring the guilty guiltless, but bringing punishment for their parents' wickedness on children and children's children to the third and fourth generation. This is our word, mga kapatid. Pwede na po kayo maupo. And as you sit, sabihin nyo sa sarili ninyo, God will speak to me today. Yan. Okay, mga kapatid. Ang mensahe ho namin sa inyo ay ito. God's glory is His goodness. The glory of God ay makikita sa Kanyang kabutihan. Meron akong tanong sa inyo, lahat naman siguro tayo dito may mga naging, ano ba term ko dyan? Crush nung kabataan natin. Di ba? Lalo na yung mga celebrities na talagang inilalagay pa natin sa mga, lalo na yung mga boomers and Gen X, nakalagay pa yan sa mga notebook at folder. Yung mga gustong-gusto ninyo, di ba? Sino dito may mga ganon hanggang ngayon? Taas ang kamay na may mga crush na celebrity. Oh, meron pa ba? Oh, meron pa, di ba? Yung mga K-pop na sa ating mga Gen Z and Gen Alpha. May J-pop na nga din akong nadidinig ngayon and P-pop. Ngayon, ito ang tanong. Ano yung mararamdaman mo kapag nakita mo yung crush mo na celebrity? Personal. Di ba? Mapapasigaw talaga tayo dyan. Lalong-lalo na kung makakausap mo siya ng personal. Di ba? Parang ako kung ako yun, ay ako po hindi makakapagsalita. May himatay po talaga ako. I ask you this question, mga kapatid, because ito yung nangyari between God and man in our special passage for today. Yan yung nangyari sa Diyos at sa tao dito sa ating binasa. And I believe, mga kapatid, matapos i-introduce ng ating Panginoon yung kanyang sarili, parang ang hirap pong hindi ma-in love sa ating Panginoon. Mahirap Pagkatapos siyang ipakilala kung ano siya, ang hirap hindi ma-in love sa kanya. Mga kapatid, this is our purpose. Bakit ito ho tayo pumapasok sa ating series ngayon? And ayan, nawala. Okay lang, ito na lang Martin. Kita siguro ito, ikot na lang natin. Kita po ba ninyo? Our lofty goal, mga kapatid, after the series is if we get to know God more, we will love Him more. Kapag nakilala po natin ang gusto ng ating Panginoon, naku, mapapamahal tayo ng mapapamahal ng gusto sa Kanya. Mga kapatid, kagaya ng inawit natin kanina, tinatawag natin ang Diyos sa napakaraming description, di ba? Ano yung tawag natin sa Diyos kanina? Diyos ng lahat, di ba? Ang ating Panginoon, siya ang Diyos ng lahat. Siya yung Diyos sa lahat ng sulok, di ba? Siya yung Diyos na alam ang lahat. Ganano siya Siya yung ating Panginoon. The omnipresent, omnipotent, and omniscient God. And all of these words are correct. Totoo naman yan. But, alam nyo ba, na in the Old Testament, meron hong isang pagkakataon na yung ating Panginoon ay nagpakilala in one word. Nagpakilala in His own words. Nagpakilala siya, eto ako, sabi ng ating Panginoon. And this is so significant, mga kapatid. This is very significant. Because it is the most quoted Bible verse in the Bible itself. The most quoted verse in the Bible itself. Today, ngayon, ano ba yung mga popular na Bible verses? Marami hong may alam siguro dito ng John 3:16. Tama po ba ako? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Yan yon. Meron siguro, hindi yan brother. Meron pa akong isa. Yung Philippians 4 verse 13.
Alam niyo ba yung Philippians 4 verse 13? Malamang, alam ko, alam niyo yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan yung sikat na mga Bible verses ngayon, di ba? Pero alam niyo ba yung Exodus 34 verses 6 to 7? 3,000 years ago mga kapatid, yan yung pinaka-popular na Bible verse noong panahon na yon. Hindi niyo po ito narinig, ano? Binasa ko na po ito kanina. Mga kapatid, yung Exodus 34 verses 6 to 7 is the favorite Bible verse among biblical authors. Quoted over 20 times in the Old Testament. Yan yung paborito noong panahon na yon. Na-quote yan ni Moses. Ginamit yan ni Moses noong when the Lord confronted his rebellious people. Ginamit din yan ni David. Itong Exodus 34 verses 6 to 7 ni Prophet Joel at ni Prophet Micah. Gamit yan. Why? Basahin ulit natin itong ating verse for today. Sabayan niyo po ako. Exodus 34 verses 6 to 7. So the Lord passed before him. Sino yon? Si Moses. And proclaimed, the Lord, a God gracious and merciful, slow to anger and abounding in love and fidelity, continuing His love for 1,000 generations and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet not declaring the guilty guiltless, but bringing punishment for their parents' wickedness on children and children's children to the third and fourth generation. Mga kapatid, itong binasa natin, this is not just a random attribute po ng ating Panginoon. It is the first self-description. Ito yung unang-una kung paano niya na-describe yung sarili ng ating Panginoon sa Scripture. Mga kapatid, God is introducing Himself to us. Pinapakilala niya yung kanyang sarili sa atin. No wonder it became the anchor verse in the entire Old Testament. Iyon pong binasa natin. For centuries, mga kapatid, when they needed to remember God's goodness, both in good and bad times, kung kailangan nilang alalahanin ng Diyos dun sa kanilang maganda at pangit na nararanasan, aalalahanin nila ho yung binasa natin, yung Exodus 34 verses 6 to 7. During our amazing series, mga kapatid, itong The Great I Am, pag-uusapan noon natin ilang linggo. Kanina binanggit ko sa inyo, 6 weeks nating pag-uusapan. And we will unpack one passage, word by word, part by part. Ito hong 3 parts itong ating pag-uusapan ngayon. This talk has 3 parts. God's name, God's image, and God's glory. Makinig ho kayo mabuti. Part 1, God's name. Saan ho tayo nagsimula kanina sa verse natin? Dito, the Lord, a God. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. I am the Lord, a God. Di ba parang redundant sa ating mga estudyante? Bakit parang inulit niya? Di ba yung Lord, tsaka yung God, pareho lang naman yung ibig sabihin yan. Di ba? Bakit kaya ganyan pa yung sinabi nila? But, in Hebrew, mga kapatid, yung salitang God, pag sinabing God, it's not a name. Hindi ho yan isang pangalan, but a common noun. O, yung mga nag-aaral na, isang common noun. Bigyan ko ho kayo ng halimbawa. Halimbawa, pag sinabi nating salitang, ito, nandito tayo sa Queen Mary School and Hospital. Pag sinabi nating salitang doktor, di ba? Pag doktor, sinabi nating doktor, ang maiisip natin, manggagamot. Di ba? Doktor, manggagamot. Pero, pag sinabi rin nating doktor, it can also refer to one specific person. Pag sinabi nating doktor, pwede rin niyang ituro natin yung isang tao. Halimbawa, we can say na, pare, binigyan ako ng reseta ni Doc. Alam mo na kung sino yung pinag-uusapan nung dalawa. Or kaya, gumaling ako kasi ang bait-bait at ang galing-galing ni Doc. Pwedeng pinag-uusapan natin isang tao. And when we say that, mga kapatid,
Hindi naman natin sinasabi yung lahat ng mga manggagamot, di ba? Pinag-uusapan natin yung isang doktor lamang. Di ba? The same goes with the word God. Sa mga Egyptians, Babylonians, and Canaanites, meron ho silang napakaraming Diyos. Di ba? Ang dami ho nilang Diyos. As in, sa Egyptians alone, mga 2,000 yung kanilang Diyos at Diyosa. Sa mga Egyptians, 2,000 yung kanilang Diyos at Diyosa. Pero, nung dumating yung mga ancient Israelites sa ating mga kapatid, meron lang silang ilang Diyos. Isa. Di ba? Isa lang yung Diyos nila. And they believe na yung Diyos nila, itong ating mga kapatid na Israelita, ito talaga yung totoong Diyos. So when they say God, ito na yung the God. Kaya nga tinawag nila itong God in all capital letter. But not only that, when God met Moses doon sa umaapoy na puno, na i-reveal ng Diyos yung kanyang pangalan. Tingnan niyo po ha, sinabi ito ng ating Diyos. Exodus 3 verses 13 to 14. Sabi niya, "But said Moses to God, if I go to the Israelites and say to them, the God of your ancestors has sent me to you, and they ask me, what is his name?" Tanong ni Moses, "What do I tell them?" God replied to Moses, "I am who I am." Yun ang sabi ng ating Diyos. Sa Tagalog, ako nga. Ako nga. Abay, sino naman ho yung mag-iisip ng ganyan, di ba? Ako nga. I am who I am. Then he added, this is what you will tell the Israelites. I am has sent me to you. Yun ang sabi niya. Mga kapatid, God declares His name as I am. Ako. Which is, in Hebrew, parang pangalan ng anak ko eh. Eye. Si Eye. Ayan ho yan. It's in the first person, mga kapatid, because that is how God refers to Himself. But, pag yung mga tao, people will refer to Him sa ating Diyos, they will use the third person. And, yung third person, ang tawag dyan is He is, or, in English Bible, Yahweh, I know you are near. Sabayan nyo nga po ako. Standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Hindi alam ng mga Gen Z at saka Gen Alpha. Ay, alam! Talaga naman. Woo! Yahweh, mga kapatid, in the English Bible is Yahweh is the Lord. Ayan po yan. And Yahweh appears 6,828 times. Ganun karami in the English Bible. But you can see all of them. Hindi natin makikita lahat. This is an important point, mga kapatid. Yung ating, our out of reverence, talagang paggalang, the Hebrew readers refrain from pronouncing the name Yahweh. Talagang, sa sobrang paggalang ho nila, hindi nila mabanggit yung salitang Yahweh ng malakas. Kaya, kapag nakikita nila yung salitang Yahweh, parang gumagamit sila ng code name. Gumagamit sila ng code name. Hindi Yahweh talaga yung sinasabi nila. At ito yung sinasabi nila. Adonai. Di ba? Adonai yung kanilang binabanggit. Which means Lord. Adonai which means Lord. English translators, mga kapatid, pick up this tradition and render the name Yahweh using substitute code name. All capital, L-O-R-D, Lord. Yan po yan. By identifying Himself as Yahweh, yung ating Panginoon,
iniiba niya yung sarili niya doon sa mga Panginoon noong mga Diyos noong unang panahon. Sina Zeus, sina Poseidon, sina Marduk. Hindi. Ako ang Diyos. Ako ang Yahweh. And my name is Yahweh. Today, mga kapatid, hindi na naman tayo nagwo-worship sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila noong panahon na yun. Kina Zeus, kina Poseidon, kina Marduk, kina Ra. Wala na yan eh. But, we still worship many other gods. Halimbawa, kapag tayo nahihirapan or napupunta tayo sa bingit, tinatawag pa ba natin ang Diyos? Amen? Di ba? Meron daw magkaibigan, isang Buddhist at isang Kristiyano. Nagpayabangan, ang Diyos ay si Buddha. Sabi ng isa, hindi, umaattend ako ng feast. Ang Diyos ay si Jesus Christ. Sabi ng Buddhist, o sige, tumalon tayo dito sa bundok. Kung sino yung maililigtas, siya yung totoong Diyos. Sige, sabi ng Kristiyano, kasi alam ko, ang Diyos ay si Jesucristo lamang. Tumalon yung Buddha. Yung pang nagganon pa, tumalon siya sa bundok. Habang nahuhulog, sumisigaw siya, Buddha, 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 Buddha. Hindi nahulog kasi bumalik. Buddha, Buddha, Buddha. Umakyat ulit sa bundok. Hindi nahulog yung Buddhist. Pagkakita sa Kristiyano, may Buddha bless you. Sabi ng Kristiyano, hindi. Si Kristo ang Diyos. Sisigaw ko, Jesus! Tumalon yung Kristiyano, Jesus! Jesus! Ay, mauhulog na ako, Jesus! Dapat na, malapit na. Buddha, 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 Buddha. Nagbago. Ganun ho ba tayo? Ganoon kabilis magbago ang ating paniniwala? Who is your God? Sino ba ang Diyos mo? Alam niyo mga kapatid, to know which God you worship, ito lang yung tanungin mo sa sarili mo. Why do I do what I do? Yan yung tanungin mo sa sarili mo. Bakit ko ginagawa itong ginagawa ko? Para malaman natin kung sino yung Diyos mo. What is hidden? What is the hidden force beneath your daily decision? Ano ba yung mga nakatago sa iniisip mo, sa pang-araw-araw mong ginagawa? Is it, kaya ka kumikilos ng ganyan dahil ikaw ay nahihiya? Kaya ka ikaw ay nagaganito dahil meron kang pride? Or kaya ayaw mong masabihan ka na ibang tao, may public opinion? Or kaya ikaw ay natatakot, kaya ka kumikilos ng ganyan? Or kaya masyado kang tiwala sa sarili mo? Mga kapatid, minsan ang masakit, para bang sarili mo pa rin yung iniisip mo at hindi yung Diyos mismo sa iyong pagkilos. All this false God, mga kapatid, sinisira tayo nito. Now, let's go to part 2. God's image. Ang tanong, what led up to God's self-introduction? Ano ba yung nag-udyok para i-introduce ng Diyos yung kanyang sarili? O ngayon naman, pasukan na, di ba? Parang sa klase, Teacher Rob at iba pa nating mga teachers, Teacher Maki, iba pa, di ba sa klase, first day lagi, introduce yourself. Di ba, ganyan tayo sa mga klase na meron ba kayong na-encounter na masyadong dramatic mag-introduce yung kaklase niyo sa sarili? Halimbawa, ito, wag niyong gagayahin ha. Halimbawa, tinawag ang isang tao, ako na lang po ha. Sabi nung bata, hindi lahat ng alamat ay nasa libro. Minsan, ito ay nasa harap mo. Hello, magandang umaga po. Ako nga po pala si Ronald. Ganun ba? Brothers and sisters, the reason for God's self-introduction was more dramatic. Bakit niyan? Kasi yung mga tao during that time ay talagang nagkasala. Isipin niyo po,
yung mga alipin noong panahon na yon. Nakita na yung kagalingan ng ating Diyos. Nagpakita siya na ng signs and wonders sa Egypt. Hinati nga niya yung dagat, di ba? Hinati na niya yung dagat para makatawid yung ating mga kapatid na Israelita sa kabilang lugar. They even entered into covenant with Him. But, despite all, na pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa kanila, isang araw, nung si Moses ay umalis, ano ang ginawa ng mga tao? Di ba? Nagganito ho sila. Kinuha lahat ng mga ginto ng kanilang mga kasama at gumawa ng gintong guya o baka. Di ba? At ito yung kanilang sinamba. Di ba? Nakita na nila yung kagalingan ng Diyos. Pero bakit ganun? Ito pa yung ginawa nila. Before that idol, they cried out, mga kapatid, "These are your gods, Israel, who brought you up from the land of Egypt." Itong sinabi na ito, mga kapatid, parang sinasabi na, hindi lang basta-basta Diyos yung nagligtas sa inyo. Sino Diyos yung nagligtas sa inyo sa inyong pagiging alipin? Si Yahweh. Si Yahweh. At He already revealed Himself to you. Sa kanilang lahat. Pero bakit ganun? Despite na na-rescue sila, pinakain sila, and God partnered with them, ito pa yung kanilang ginawa, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Here they were, mga kapatid, ayan no, exchanging our God for their own making. Diba? Parang nangyayari ho yan sa atin ngayon. Kapag tayo nagkakaproblema, minsan iniisip natin, bakit ako may problema? Samantalang yung kapwa ko na wala namang ginagawa. Walang ginagawang mabuti, parang pinebless. Kapag nagkasala ka, minsan sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa kasalanang nagawa ko. Pero kapag iba yung nagkasala, parusahan. Diba? That was my question when I first read this story, mga kapatid. Parang hindi po ba ako nag-iisip? Brothers and sisters, the biblical author wrote this wild story to tell us, ikaw ito. Sinabi ho yan, pinakita ito sa atin, kasi sinasabi sa atin ng biblical author, ikaw iyan. Ikaw iyan. Hindi lang ako. Lahat tayo, ikaw ito. After you receive God's goodness, you create your own God and worship it. Here are the consequences, mga kapatid. I will never tire saying this. Hindi ko talaga ako magsasawang sabihin ito sa inyo. We become like the God we worship. Tama po ba ako? Humans, tayo mga tao, saan ho tayo ginawa? Sa imahe ng ating Diyos, di ba? But the golden calf, yung golden na guya story, reverses that. Humans take something that is beneath them. An animal not made in God's image. Parang tayo yan eh. At ito yung tinatawag nating Diyos. Anong naging resulta? Para tayong nagiging hayop. Gusto niyo ho ba ng pruweba? Para tayong nagiging hayop. Gusto niyo ng pruweba? Magbasa na lamang po kayo ng balita araw-araw. Makinig kayo ng balita. Anong nakikita natin? Maraming korupsyon, maraming gulo, maraming sakitan, maraming mga sakim. Yan yung nangyayari ngayon. If we distort Yahweh into our own God, we distort ourselves into beast. Para na tayong hayop. I repeat, mga kapatid, when we limit God to who we think He should be, rather than who He reveals Himself to be, we make God into our own image. Papaano? We make Yahweh fit into our expectations. We make God who comforts, not correct.
Yan yung ating inaano eh. We make God na who executes our enemies but excuses our sin. Pag may kaaway ka ngang nagkamali, parusahan. Pero kapag ikaw ay nagkamali, Lord, patawarin mo naman ako. Di ba? We make God who blesses our plans, but is not permitted to change them. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Parang ginagawa nating genie yung Diyos. Di ba? Of course, hindi natin sinasabi ito loudly. Nasa isip lamang po natin yan. I know. Alam ko po, kilala ko ho kayong lahat. Marami sa atin started attending the feast and started with this attitude na, Lord, i-bless niyo po yung plano ko. Marami ho sa ating ganyan. Ito yung ating iniisip, Lord, i-bless niyo po ang pamilya ko, i-bless niyo yung plano ko. In one sense, mga kapatid, parang sinasabi natin na yung Diyos ay servant lamang natin, tagasunod kung ano yung gusto natin. Parang ganun eh. But, along the way, kilala ko rin ho kayo, little by little, God transforms you. Tama po ba ako? And yung attitude natin nagbabago. We become servants of God. Diba? Ito na yung ating plano ngayon. Alam ko marami po sa ating ganito. Panginoon, pagpalain nyo ang aking plano sa pamamagitan ng kung ano ang inyong gusto. Di ba? Marami ho tayong ganyan. Lord, bless your plans in me. Bless your plans in me. Part 3. God's glory. Yes. Thank you po. One chapter before our key passage, mga kapatid, si Moses, talagang napakalakas ang loob niya. Tinanong niya ang Diyos, please let me see your glory. Ayan ang sabi ni Moses. In Hebrew, mga kapatid, glory is kavod. Sabihin nyo nga po, kavod. Meaning, heaviness or mabigat, kabigatan, which is translated as visible manifestation of God's significance. In plain English, mga kapatid, Moses was asking, ano sinasabi ni Moses? Show me who you really are. Iyon ang sinasabi ni Moses sa ating Diyos. Ipakita mo kung sino kang talaga. Alam niyo mga kapatid, my guess, Moses was expecting God to show up again the way He always showed up. Ano yon? Magpapakita ng mga milagro sa pamamagitan ng umaapoy na puno. Hahatiin yung ragat. Ganyan ang ine-expect ni Moses. Until then, mga kapatid, God appeared in the burning bush. Iyan nga, oh. Lumabas siya sa dyan, sa burning bush. Pillar of fire, yung ipu-ipo na apoy. Lumabas ang ating Panginoon dyan. And on top of the mountain, ito, oh, umaapoy. Mount Sinai, ablaze in smoke and lightning. But, this is different, mga kapatid. God tells, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim my name, Lord, before you. This all leads to our anchor passage, mga kapatid, where God further proclaims His name and His goodness. Sabi ho dito, the Lord, a God gracious and merciful. So, instead of a visual explosion, God gives a verbal self-portrait. Anong sinasabi ng Diyos? God says, you want to see my glory? Gusto mong makita yung aking kaluwalhatian? You want to see who I really am? Gusto mo makita kung ano talaga ako? Here's my character. Ang sabi ng Diyos, I am good. Ako ay mabuti. Yun ang sabi ng Diyos. And here is my name. Bakit my name? Tanong niyo ako bakit? In ancient Near East, a person's name was not just a label.
It was a capsule of their reputation, character, and ultimate identity. Di ba meron tayong talk? Alam nyo na ho ba yung meaning ng pangalan ninyo? Di ba? Gusto mong malaman yung mission ninyo? Oh, natawa si Sister Dolor. Di ba? Alam niyo ibig sabihin ng pangalan ninyo? Ako nga, Ronald. Ang ibig sabihin po niyan, counsel. Yun po yung ibig sabihin ng pangalan ko. Let's chew this, namnamin po natin ito for a moment, ha, mga kapatid. Like Moses, tayo, we too, misunderstand His glory. Na we presume it's His power, or His holiness, or His greatness, or His miracles. Ayan ho yung ating tingin sa Diyos eh. I'm sure all that is included. Because God's glory is parang diamond. Diamond, napakaraming mukha. But at its center, mga kapatid, God's glory is His character. Yan yung kanyang kaluwalhatian, kanyang pagkatao. God's glory is His goodness, love, mercy, and kindness. Mga kapatid, meron akong kwento sa inyo. Okay lang po ba? Amen? Merong kwento na isang preacher nagpipreach sa isang mahirap na lugar. Nagpipreach yung preacher. Talaga, ang kanyang topic, John 3:16, about God's love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun ang sinasabi niya, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Yun yung ipinipreach ng preacher doon sa mahirap na lugar. Talagang sinasabi niya, as in, namamaos na siya sa kasasalita. At gusto niyang iparinig sa lahat ng nakikinig at dumadaan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Pero alam niyo po, tanong niyo ko ano? Habang siya'y nagsasalita, meron pong isang pamilya dito sa gilid. Natutulog yung mag-asawa kasi sa gutom. Gutom na gutom. At yung kanyang dalawang anak, naglalaro lamang po roon. Na doon sa gilid, nagsasalita siya. Parang hindi nakikinig yung pamilyang narito sa gilid. That's when he realized na parang siguro dapat iparamdam ko sa kanila yung John 3:16 at hindi ko ito sabihin. Sabi nung preacher, ang ginawa po niya, umalis siya dun sa kanyang kinakatayuan, bumili po siya ng tinapay sa bakery at ibinigay niya dun sa pamilya. Ibinigay niya dun sa pamilya. Parang isang feeding program lamang po ito na nangyari po sa Payatas. Tandang-tanda ko ito, sinabi ho ito ni Brother Bo. Sabi po niya sa isang feeding program, merong isang batang lumapit ho sa kanya umiiyak. Children, makinig kayo. Sabi nung bata, salamat po sa pagkaing inyong ibinigay. Eh bakit ka umiiyak? Alam niyo yung sabi ng bata? Tanong niyo ko ano? Sabi ng bata, salamat po kasi ngayon lamang po ulit ako hindi makakakain ng panis na pagkain. Anong mapapansin niyo dun sa dalawang kwento na ibinigay ko sa inyo? Yung pagpipreach ng preacher o yung pagsasalita, kahit gaano karami yung sinasabi niya at kahit gaano karubdob yung sinasabi niya, hindi yan mararanasan ng mga taong talagang nagugutom. Taong nahihirapan ng husto. But they experience God's glory. Papaano? Doon sa pagkaing ibinigay sa kanila. By embracing them, by loving them, at least once, doon nila nakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. It was the kindness, mga kapatid, that brought down God's glory to them. And as I end, mga kapatid, parang, alam niyo po bang, tayo'y mas blessed pa kay Moses. We are more blessed than Moses. Kasi Moses asked to see God's glory.
Tinanong niya, sinabi niya, paano kita makikilala? Ano ka ba talaga? Anong itsura mo talaga? But Moses could not see his face. Hindi niya nakita yung mukha ng Diyos. Di ba? Many years later, mga kapatid, God revealed Himself in a way Moses would never have imagined. Sa John 1:14, ano ho yung nangyari? Paano pinakita ng Diyos ang kanyang sarili? John 1:14, sinasabi niyan, and the Word was made flesh. Sa Tagalog, at nagkatawang tao ang berbo. At nakipamayan sa atin. Ayan ho yung sinasabi niyan. At nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? The God who proclaimed His character to Moses eventually revealed that character in Jesus. I want you to know, mga kapatid, ultimately, what God's character means. Tingnan nyo na lang ho yung ating Panginoong Hesukristo. In Him, mga kapatid, God does not merely tell us who He is. Hindi lang niya sinasabi kung sino siya. Pag tinignan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, pinapakita ng Diyos kung sino siya. Amen? He shows us. God's glory is His goodness. Amen. Amen. Palakpakan naman ho natin ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ho ito, ayayahan ko po kayong tumayo. And let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagpapakilala sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-aaruga, sa inyong pag-aalaga sa amin. Bagamat napakahirap ng buhay na aming dinaranas dito sa mundo, nakakaranas kami ng giyera, ng sakit, ng kalungkutan, ng sakit sa puso dahil sa mga masasamang nangyayari sa amin at sa galit. Panginoon, maraming salamat because despite that, alam namin, Panginoon, and we know na mahal niyo kami. And we know, God, na ikaw ay mabuti. Napakabuti mo, God. Hindi niyo kami pinapabayaan. Napakabuti ninyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming kapwa, gumagaan ang aming mabigat na nararamdaman. Gumagaan ang aming mga problema. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Mga kapatid, as we pray, let us sing with our music ministry. And this will be our response. Ang ating sagot sa ibinigay sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in
In the darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing with us, brothers and sisters. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With the light laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Brothers and sisters, may I share a short story? I remember while I was scrolling through TikTok, may nakita po ako na adult na nagtanong sa, I'm not certain kung pastor niya yun, sabi niya, why does God bless those who are sinful? Bakit pinabless niya sa man tao? Mamamatay tao, nabubuhay, party. Well, you know what, brothers and sisters, hindi po ito ginusto ng ating Panginoon. Hindi ito ginusto ng ating Panginoon. Pero you know what? In the movie The Shock, if you're familiar with that, may mga sinasabi doon na hindi ibig is pinapabayaan ko kayo. May mga nangyayari sa mundo na hindi ginusto ng Panginoon. Pero you know what, brothers and sisters? He is still responsible kung paano niya ito mapapaganda. He is the great orchestrator of everything, brothers and sisters. He can tune for those who love me. Sing with me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Tas yung mga pangarap, and let's pray for them. Lord Jesus, itinataas po namin sa inyo itong aming mga pangarap sa buhay. Nawa, sa inyong tamang panahon, Panginoon, ito inyong ipagkaloob. Nawa, Panginoon, sa inyong tamang panahon,
And may your plans, Lord Jesus, may your plans reflect through me sa pamamagitan namin. Panginoon, maraming salamat po. Marami ho sa amin ngayon na nagpapasalamat. Maraming tagumpay silang nararanasan. And Lord Jesus, salamat sa inyong ibinigay. Pero mga Panginoon, marami rin kami mga kapatid ngayon na nahihirapan. Nahihirapan sa kanilang mga sakit. Nahihirapan sa kanilang mga finances. Lord Jesus, we ask them, Lord, lift them up, Lord, and show your goodness to them. Kayong bahala sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo sila at patatagin ang kanilang kalooban sa ng kanilang mga pamilya na nag-aaruga sa kanila. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Ayan, are you blessed, brothers and sisters? Yeah, we can all sit down for a while as we have a couple of announcements. I want to start off by inviting everyone to please join our ministries. Our feast may look actually, ang ganda nga ng itsura ng venue natin ngayon. Ang daming tao. Kompleto tayo sa servants. Tapos very, very heartwarming, ganon. Heartwarming ang naging service natin ngayon. Punong-puno ng energy and ng intentions to praise ngayong gabi. Na kahit naging maulan kanina at hanggang ngayon, hindi pa rin umaaraw. Ay, wala lang, gabi-gabi na pala. We still managed to make it here today, lalo yung sa ating youth and sa ating tech team na nakapag-set music. Then you are very welcome to join our music ministry, lalo kung ang boses mo ay pang Kuya Luke. Oh. Ang boses, ang alto mo ay pang Tita Paulette. Ang soprano mo ay pang Dominic Gutierrez. Parang tama yon. Kung marunong po kayong tumugtog ng instruments, ayun yung ating instruments. Nasa likod po. Di lang natin kita, pero sila yung isa sa mga bumuhat talaga ng worship natin ngayon. Palakpakan po natin sila. Amen. Ang ating warmth ministry, kung very warm ang inyong mga ngiti at ang inyong mga pangbati sa ating mga attendees, then tamang-tama po kayo sa ating ushers and greeters ministry. Ating salihan ang mga bumubungad sa atin dito sa ating venue. Yung mga nagpapakilala pa lang na, hi, welcome to the feast. Diba? Kung maganda kung ganun yung ngiti mo, ganun yung pambati mo, bakit sasayangin natin? Ayan, sa ating worship ministry, if you are feeling the call or if you have discerned upon the call to speak in front of a congregation and lead us in worship, just like how Brother Rob and Brother Luke did with us today, yan po yung ating worship ministry. And lastly, meron din po tayong media ministry na kulang pa rin po talaga kami sa tao and sa mga katulong throughout the week sa posting po natin sa page. Please join our media ministry if you feel like you are blessed with the gift of media. Yan. Okay. Intercessory and of course our intercessory ministry. Although ngayon our intercessory ministry is not that active yet, pwede po nating buhayin ang ating mga prayer warriors. So if you are a prayer warrior yourself, mahilig mag-rosary, mahilig sa mga kung ano-ano mga prayer, basta pray lang kayo ng pray. Mag-pray lang po tayo ng mag-pray. Amen? Amen. Okay, next announcement. We have the Jewels Conference on August 8 at Space at 1 Ayala, Makati. So sa ating mga Gen X, mga Millennial at Boomer, Gen X and Millennial and Gen Z pala and Gen Z na mga ladies above the age of 18. Pwede po tayong sumali sa ating Space at sa ating Jewels Conference 2026 entitled Becoming. So what will you become at Space at 1 Ayala, Makati? Okay, next announcement. Next week na po ang so
Open po tayo for pledges sa ating food. Si Sister Christina po mamaya ang mag-a-announce sa ating mga GC. Siya po ang ating food committee head. Palakpakan po natin si Sister Christina. Ayan din. So, papalitan po natin ang ating mga DP mamayang 8 p.m. So, sabay-sabay po tayong magdi-DP blast. Anong gagawin mamayang 8 p.m.? DP blast. Andre, ano yung DP? Hindi namin alam. Display photo. Gen X na talaga to. Gen X na talaga to. So, sa ating DP... Alam namin, down payment. Speaking of payment, dahil binanggit mo, Tito, for our anniversary expenses, then the door is very much open para sa lahat po ng mga nagnanais tumulong, mga nagnanais pong mag-share. Ayan, meron po tayong anniversary. Kalye 20 sa mga pamangkin nyo po, mga anak nyo po, and this will be happening on August 21 to 23 at Phillips Sanctuary. Ako na naman. Yung first camp pandemic, Unafraid. Camp Calye 2019, Unafraid. And wala akong picture nun eh. Pero kung makikita, kung meron po kayo naaalala na batang makulit nun sa feast, na ganito siya katangkad, payat, tapos ay mas mababa pa ba? Ayan. Tapos laging bit-bit nila Kuya Marty, nila Ate Jeline. Hanggang ngayon payat pa din daw. Hindi nyo na po sana sinabi. Hindi. Pero nasaktan lang ako dun sa totoo lang, kung kayo po ay isang parent, na iniisip, ipadala ko ba yung anak ko sa Camp Calye? Bakit gagastos ako ng 2,000? Hindi na kaya nag-uurong dito sa bahay. Charot. Ang Camp Calye, it sounds very sa feast yun for free, di ba? Pero naalala ko nung Camp Calye kung una na kahit saan ko makasalubong ngayon, kung minsan sa Antipolo, sa Taytay, batian talaga kami. And although time has passed since then, not connections na I know someone na may ganito, na may ganyan. The genuine connections that you make through joint worship, vulnerability with people na ka-age mo, iba yung effect niya sa'yo at iba yung magiging effect niya sa anak mo. Ang mga bata, I know I don't need to convince you to join Camp Calye kasi parang over capacity na ang Feast Cardona ba? Pero if you're a parent, iniisip nyo, why should I send my kid to Camp Calye? Ito lang yung masasabi ko sa inyo. If you want to change your kid's life, and if you want him to discover God on a deeper level, one that goes beyond the weekly services here at the feast, at the parish, or wherever they regularly encounter God, I can definitely say that God shows Himself in the most profound and personal to a child that willingly seeking to know God more with his fellow youth members, with their fellow a family tinatanim na binhi pa lang. Pero makikita nyo, pagtagal-tagal ng panahon, yung binhi na yan ay magiging punla, magiging big kiss. And in time, sila na po ang magtotok dito sa harapan. Tulad ni Brother Rob, Brother Hill, Brother Luke. Ganun yung... I'm sure Camp Calye had something to do with that. Okay, yun po yung testimony ko.
sa ano po natin, sa fundraising po natin sa likod, meron po tayo niyan. Pero if meron din po tayong gustong sponsor na particular camper, meron po tayong 14 campers total from the Feast Cardona and 3 servants. 3 servants po from the Feast Cardona. Yung camp head po natin actually is coming from the Feast Cardona. Though wala po siya ngayon, si Sister Mai. Kung nasan ka man, Sister Mai. Mahal ka namin, Mai. Siya po yung camp head. Siya po yung camp head ng Seek Heaven, Camp Calye 2026. So if you want to sponsor a camper or any of our servants ng Feast Cardona, Feast Queen Mary, welcome na welcome din po kayo. Amen. Papasa ko na po kay Tito. Yan. So mga kapatid, I encourage you, supportahan ho natin yung mga youth. Ito mga nakikita nyo sa likod ko, tsaka dyan sa likod dyan sa inyo, mga produkto ho yan ng Camp Calye. So, ayan. Okay, so let's stand na po for our giving. Alam niyo mga kapatid, meron akong naalala na i-share dito sa aming isang builders meeting. Meron tayong isang feaster na nasa ospital po yung kanyang nanay. Nasa ospital yung nanay. Umabot na ho ng milyon yung kanyang hospital bill. Ganun ho yun. Alam ho yun ng mga leaders ho nila. Pero alam nyo, nagulat ho sila kasi nagbigay ho ng pera. Nagbigay pa rin siya ng tithes. At siguro hindi ko malilimutan, parang more or less 5,000 daw po yung ibinigay. Sabi nung nakakita, sabi niya, oh, nagbigay pa si sister ano. Sabi niya, ibalik natin kasi kailangan nito ng pera. Binalik ko nila yung pera. Pero alam niyo yung sabi nung no, bigay ko yan. Bigay ko yan sa Diyos. Kahit alam kong mahirap ang buhay, alam kong God will provide. Amen? So mga kapatid, one of the testimonies, alam niyo, mahirap po talaga magbigay, lalo kung talagang hindi tayo sanay. Pero, ayan yung pagpapakita natin ng tiwala sa Diyos eh. Yan po talaga. So mga kapatid, itaso natin ang ating mga love offerings and tithes. And we pray for them. Lord Jesus, ito ho yung aming munting nakayanan. Nawa, Panginoon, ito po'y magamit sa tama. Nawa, Panginoon, ito'y makatulong sa kapwa. Nawa, Panginoon, itong aming ibibigay ay magamit lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, and Lord Jesus, itinataas ko po lahat ng nagbibigay ng kanilang time, talents, and treasures. Panginoon, alam niyo sila, kilala niyo silang lahat. Bless them more, Lord, so that they can give more. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, with a very cheerful heart, let's have our love offering. Woo! Nakikita mo ba na kay puti ng Diyos? Mula sa kawalan ng kanyang kagandahan. Nakikita mo ba na kay puti ng Diyos? Sa ating pagdurusa, hatid niya ay pag-asa. Batid mo ba na nandito ang Panginoon sa ating pagtitipon? Bawat likaya ay tutugon. Halina, magpuri sa Panginoon, sumayaw at umawi. Sumayaw at umawi, nandito ang Diyos. Halina, magpuri sa Panginoon. Hey! Yes, see you again next week. God bless you all. At tandaan natin, God's glory is shown through His
goodness, sa kabutihan ng Diyos. Amen. God bless you all po. Ingat kayo sa inyong pag-uwi. Bye-bye po. Hello. Ayan, brothers and sisters, let's all Cleansing prayer. take Let us a all moment of silence for our cleansing prayer. Tuloy mo na. Nahanap ko. Wala ko. Hinahanap ko. Nandito yata yun. Ayan. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession of the day. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy Saturday! Happy Saturday! Take care, everyone. Ay, naku, May we all be blessed.